Nandito na naman po tayo para sa ating panawagan. Tuloy-tuloy po yung ating panawagan sapagkat kung tayo po ay titigil, kung tayo po ay mananahimik, lalong makakalimutan lang po ng ating mga kababayan. Lilipas po yung mga ganitong klaseng ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan kung tayo po ay patuloy na mananahimik. Nakita naman po natin kung paano po nila i-cover up ang lahat na nangyayaring korupsyon, lalong-lalo na po sa pinakamalaking pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa, itong flood control. At tandaan natin mga kababayan, kaya nandito tayo sapagkat ang ating pinaglalaban ay hindi kung kanino mang politiko. Ang pinaglalaban po natin ay para sa kinabukasan ng ating bansa, sa kinabukasan pa ng susunod na henerasyon. At dapat makialam po yung lahat ng mga Pilipino sapagkat kung hindi tayo makikialam, kung hindi tayo magsasalita, hindi tayo maninindigan, kung patuloy tayong takot sa pananakaw, panunobel ng nakaupo sa gobyerno, patuloy po tayong aapakan at patuloy po tayong mamalitin ng mga nakaupong politiko. Kaya kailangan po nating manindigan, kailangan po natin ang boses ng bawat Pilipino. Kaya sa darating na October 12, magkaisa po tayo mga kababayan. Magkaisa po tayo para sa isang mapayapang kilos protesta. Kami po, ang grupong ito, ay hindi po namin sinusulong ang kung anumang karahasan sapagkat kami ay naniniwala na ang mapayapang protesta at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino ang tunay na paraan para umalis ang mga magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Hindi natin kailangan yung karahasan mga kababayan po natin. Kaya huwag kayong matakot na makiisa sa malawakang kilos protesta. Tulungan nyo po ang ating bansa. Hindi po namin makakaya ito, hindi makakayanan ng kung sino mang leader at organisasyon na tumindig lamang kung hindi makikisa ang bawat sambayan ng Pilipino. Kaya ang panawagan po natin, magtulungan po tayo, sabay-sabay po tayong umaksyon laban sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Nakita nyo naman kung paano nila pinagtatakpan ang Blue Ribbon Committee, itinigil na po sa Senado mga kababayan. At itong sinasabi nilang independent investigation, independent commission na ito ay ayaw po nila sa publiko para makita sana natin kung ano nga talaga ang tunay at sino ang may tunay na may kasalanan dito. Ang mangyayari dito mga kababayan po natin, pagtatakpan nila at didiin po nila kung sino po ang hindi nila kaalyado. At dahan-dahan na po nating nakita yan. May ilang opisyal na po ng ICI na umalis sapagkat hindi po sila kontento at nakita po nila na may mga cover up. Tinatago po ang ilang ebidensya at nakita rin po natin na kontrolado pa rin ni Bongbong Marcos ang nangyayaring investigation sa ICI. Kaya hindi dapat tayo tumigil. Magkaisa po tayo mga kababayan. Manawagan po tayo. Gamitin po natin yung ating social media platform upang magtulungan, magkaisa sa panawagan na itigil na po ang korupsyon, wakasan ang korupsyon. At kami po ay naniniwala na hindi po mapapanagot ang tunay na mga magnanakaw kung si Bongbong Marcos pa rin ang nakaupo sa pwesto sapagkat nakikita po natin kung paano nila pinapabayaan na mag-ikot sa buong mundo itong animal na si Saldico na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi sa Pilipinas. At ang ilang mga kongresista na una ng pinangalanan sa Blue Ribbon Committee ay mukhang nakakalimutan na po at natatakpan na at tinitiin po nila kung sino po ang hindi nila kaalyado. Kaya kailangan po natin magsalita, kailangan po ang boses ng sambayan ng Pilipino, kailangan po nating umaksyon para wakasan ang matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya nyo, please like, share, and subscribe. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Serena.